Hello, hello. I believe we are live. Good evening, good afternoon, and good morning. Yes, we are live right now. So, let me share this sa ating community para makasama natin sila. Yan. Let's go, let's go. Yan. So, magandang gabi sa mga nandyan na at kaka-join pa lang sa ating live question and answer session with Coach Jay. So, dito pag-uusapan natin is all about marketing, business, and yung pinaka-trending topic ngayon which is AI. Ayan. Alright, kung meron kayong mga questions, i-ready nyo na yan. But before that, gusto ko lang batiin at i-shout out yung mga nandyan na. Can you please type your location dyan sa chat para mabati naman kita, ma-shout out kita. Go ahead. Sige, wait lang natin. Also, ayan. Ayan. Okay. Good evening sa mga nandyan na at kakapasok pa lang. Thank you so much for joining us live dito sa community ko. Sa page ko, kung saan ka manonood, kung sa YouTube or sa Facebook group natin. Thank you so much for joining us live tonight. So tonight, pag-usapan natin marketing, business, and AI trend and paano natin i-maximize yung mga bagong changes pagdating sa online marketing, yung mga pag-uusapan natin. So sa mga nandiyan na, thank you so much for tuning in. Ayan, can you please comment down below sa chat? Let's go. Si Lip Beats. Ganda ng page ito. Mukhang nagbi-beat ka, brother ah. Sabi niya, let's go, let's go. Ayan, yung iba, nandiyan na ba? Sige, so wait lang natin na makapag join us live sila. Alright, please comment your location. Alam ko naman kung saan kayo nanonood kasi meron dito nakikita ko kung sa YouTube or sa Facebook. Yan. Thank you so much. Go ahead. Comment your location. And yun, dito pinag-uusapan natin is marketing. Majority ng mga audience ko is ang audience ko kasi is especially sa community ko is yung audience ko is yung may mga business and gumagamit ng Facebook ads. So mapapansin niyo 'yon sa mga content ko. So yun yung I believe the gold standard kung gusto mong i-build ang online presence mo. Okay, isip ka ng niche or a topic na gusto mong isolve para ma-attract mo yung mga taong nangangailangan ng sagot dun sa problems nila. Okay? So, yun, kaya nandito ka ngayon, possible naghahanap ka ng solution pagdating sa online marketing, sa business mo online, and also pagdating din sa ads. Yan. Kaya ni Leaf Beats, kaya siya nandito. Tama ba? Sa mga nandyan, yan, pwede ko bang malaman yung main reason bakit kayo nasa community ko. And bakit kayo nanonood ng mga videos ko? Ano yung pain points or mga challenges nyo na nai-experience? And ako, ganun, may mga pina-follow ako online at lagi ko silang sinusubaybayan kasi gusto kong matuto sa kanila. Kaya, nandun ako. Yan. So, sino yung mga nandito na? Can you please type your challenge sa business na gusto mong ma-solve? Ayan. Type mo dyan sa chat. Basahin ko. Uy, si ano pala to, si Jeff? Iba pala yung page mo, brother. Ikaw pala yan. Ayan. Always present si Jeff, no? Thank you so much naman, brother, for joining us live. Yan. Sana makapag-tune in tayo ng live session. Let's go. Ayan, so ulitin ko yung questions, no? Ano yung reason bakit ka bakit ka nag-tune in sa mga training ko? Bakit mo ako pina-follow? Ano yung gusto mong ma-solve diyan sa business mo? Kung may existing problems diyan sa business mo, ano yung mga bottleneck diyan sa business mo?
Ano yung one thing na gusto mong ma-solve? And yun yung ano natin, yun yung pag-uusapan natin. Doon tayo mag-focus tonight. Sige nga, go ahead. Ano yung one thing? Isipin nyo, ano yung one thing na once nalaman ko at natutunan ko, paano ko to gagawin, di ba? Masosolve lahat ng problema ko. Hindi lahat, no? Problema mo sa business mo. Kung hindi nag-grow, mag-grow. Yeah, kung di mo na-scale, may scale. Kung di mo pa nasisimulan, masimulan mo na. Ayan, comment your one thing na yon. Ano yung gusto mong matutunan? Ano yung gusto mong malaman? Yan. Let's go dyan sa chat. Comment. Alright. Sige. Yan. Comment mo dyan sa chat and yun yung mga pag-uusapan natin. Sige. So yung iba, ano pa lang, tuning in pa lang. So wait lang natin sila na makapag-join us live. So, yeah. Yung iba hindi ko nababasa ngayon. Nandito na pala sa comment section. May mga nagsagot na. Sorry, sa Facebook kasi ko nakatingin eh. Okay, so sabi ni Jeff, no? Hindi ba malakas yung mic ko? Okay lang. Kaya siya nandito kasi super valuable daw yung mga topic ko at nakakatulong sa business niya, sa personal business niya. And thank you so much, no? Sa feedback na yun, Jeff. Ayan. Valuable. Si Charmaine naman, gusto ko pong ma-solve ang problema ko sa Facebook ad account ko. Di po ako makapag-ads. Yeah. Kung titingnan natin, sobrang basic ng challenge na yon. Pero kung malaman mo paano mo yung gagawin, example, yun nga. Ang problema mo sa Facebook ad account mo, hindi ka makapag-run ng ads. Majority ng mga gustong mag-run ng ads, ganun yung na-experience. May problema sila sa Facebook ad account nila. And ano yung solution? Number 1, contact mo si Facebook kung may pag-asa pa ba yung ad personal profile mo or ad account na gamitin sa paid advertising. Pangalawa, kung wala na talagang chance, okay? Ang ginagawa ko ganito, sagutin natin 'yon. Gusto kong bigyan din ng linaw yung katanungan ni Charmaine. Usually kapag yung ads profile mo or ads manager na ban, ang mangyayari diyan, hindi ka na makakapag-create ng BM, hindi ka na makakapag-ads. Okay? So una, itong tip ko. Number 1, contact FB support. Ay, sorry. Ano to? Kontakin mo yung FB support. Kasi sila yung makakapagbigay ng solution dun sa ano mo. So, madali silang i-contact. Merong multiple way to contact. Meron akong na-upload sa YouTube. Pero meron din silang email. Meron silang email. Yan. Pwede mo silang i-email. Pero syempre, sobrang dami nag-i-email sa Facebook, baka hindi rin Ang suggest, bago ka mag-email sa kanila, kailangan meron ka ng ticket na nagawa. Okay? So, usually ticket ID. So, ngayon, kapag nagsabi sila na wala ng chance, okay, use other people ad account. So, paano to? Example, kung may partner ka na, may asawa ka na, pwede mong gamitin yung sa kanya. And lahat ng Facebook profile is merong kanya-kanyang ads manager. So, yung ads manager na yon madalas nakatenga lang kasi hindi naman lahat nag-a-ads. 'Di ba? So, sa mga kakilala mo, hindi nga nila familiar paano mag-ads eh. So, lahat yun merong ad account. So, yung ad account na yun is pwedeng i-share sa'yo personally without needing na kailangan mo pang i-ask yung personal Facebook profile nila. Pwede mo silang i-guide paano nila ibibigay sa iyo yung access na yon. Ayun. So, usually ganun yung let me check kung makikita ko dito. Ayan, para mabigyan ng kasagutan ang iyong katanungan. Masolve. Personal profile. Login lang ako sa profile ko. Profile ang pinag-uusapan natin, hindi BM. Ayan. Tapos dito, double check ko kung tama. Ayan.
So ito yung link, adsmanager.facebook.com/adsmanager. Punta ka doon. So punta tayo dito sa screen. So kapag nandito ka na, ang gagawin mo is, ayan na, J. Gregorio. So example, yung Facebook profile mo, ayan na, is nakapangalan dito yon. Kaya makikita mo may ano yan, may add ID. So hide na lang natin. Pero pangalan mo tapos merong add ID yon. Ngayon, dito, you can add roles. Example, ito yung asawa mo. Ngayon, i-add yung people, i-click niya to, or ikaw mag-click, i-guide mo siya. Tapos, bibigyan ka niya ngayon ng admin access. So, ngayon, pwede mo nang gamitin yung ads manager niya na hindi ka nagla-login sa account niya. And, mano-notify siya, of course, kapag merong payment and so on. Pero, syempre, aware naman siya doon na binigyan ka niya ng access. But still, solved na yon. Yung restriction, hindi talaga siya magiging bottleneck. Kasi, madaling humarap ng paraan. Yung iba nga, hindi ko sinasuggest na bumili kayo ng profile dummy, hindi siya advisable kasi hindi siya verified. Use only yung mga verified profile, especially sa panahon ngayon, sa Facebook ads, sobrang higpit na. So, yun yung masasuggest ko. Okay? So, ayun, ganun lang yun. Charmaine, solve na yun. So, type solve kung nakuha mo yung tips ko na yun. Type ka dyan sa chat. Solve na ba? Sana. Okay? So, sige, basahin naman natin yung iba. Siyempre, i-read ko muna yung mga nandito. Yan. Solve na yung Charmaine. Kung ad account is disabled, yun yung isang solution. Maraming way, pero yun yung best solution para makapag-run ka ng ads as soon as possible. Riva de los Santos, sobrang blanco ko pagdating sa boosting. Tanong ko lang, sir, pwede bang boosting live? Video sa TikTok, hindi po pwedeng i-boost ang TikTok live sa Facebook. Kung Facebook, pwede. Pero sa TikTok kasi meron siyang different ads manager, TikTok ads. Glenn, thank you so much sa pag-tune in. Ayan, thank you sa support. Good evening po, watching from Okinawa, Japan, si Jocelyn. Sige, sa mga kaka-join lang, thank you so much, Charmaine. Sabi niya, solve na ang problem niya. Ayun, share mo yun kapag meron kang friend or a business partner na naka-experience ng disabled ad account. Yun lang yung solution na pinakamabilis. Ayan. Thank you so much, si Jocelyn, watching from Okinawa, Japan. Ayan. So, ayun, yung question ni Riva, kung mag-boost ka ng live, pwede yon kung sa kung sa Facebook Live. So, ang masasuggest ko, kailangan yung live nyo is mahaba. Kasi sa Facebook, kapag binoost mo yung live, may review pa yun mga ilang minutes. So, kailangan at least nag-live kayo 1 hour, 2 hour, 3 hour, yung live nyo talaga sa selling. Pwede yun, makakatulong yun para makagather ng mga bagong viewers. Pero sa Facebook, mostly ang makukuha mo doon ng mga audience is mga cold audience. Hindi pa sila yung mga suki mo. Yung mga suki mo sa Facebook Live, yun yung laging nakatambay kahit hanggang matapos, di ba? Pero kapag FB ads, very minimal lang din yung ma-attract mo ng mga audience. Kasi, hindi ka pa nila kilala. Ayan. Depende kung yung nag-ads tapos artista yung nagla-live. Kumbaga, yung brand presence is nandun ka agad, kilala ka agad. So, advantage yun ng mga may artista. Meron akong friend na ganun yung ginagawa nila. And artista yon, nagla-live siya, tapos yung asawa niya, nakaabang na sa ads manager. Pag nag-live siya, schedule live. Buboost na niya yung sa ads manager niya ginagawa. Ina-ads na niya sa ads manager na ito yung budget, like 1,000, 3,000 kaagad for a specific period of time para makagather ng maraming live. So, yeah. Okay, bakit po pwede i-boost ang ads manager yung live video ko? Only recorded videos lang po. Riva, pwede po. As long as naka-live ka during as long as naka-live ka nung ginawa mo yung pag-ads manager. Okay? Isaselect mo lang yun, yung post na yun. Naida Miyame. Yan. Thank you so much for tuning in. Good evening. Yan. So, ang pangit ko kasi pag nag-boost ng option kasi nag-live directly sa FB. Mag-live ka muna, build ka muna ng audience. So, wag mo iasa lahat sa live kasi mas magiging profitable pa rin talaga yung mo kapag yung mga nag-start ka sa mga suki mo muna.
And si Facebook, gano'n naman. And kapag nag-ads ka kasi, automatic, i-reward ka na ni Facebook na dapat lagi ka nag-ads kapag nagla-live ka. Pero kung tsatsagain mo, mag-build ng audience, live, organically, makaka-generate yan ng mga viewers, i-recommend ka naman ni Facebook kapag naka-live ka. Especially kapag maganda yung feedback sa live mo. Jocelyn, yeah, sure. Private questions. Pwede mong i-comment dito, Jocelyn, kung ano yung katanungan mo. Diyan sa chat. You can chat directly. Ayan. So, kita pala dito yung mga questions nyo. Yes po, may page po ako with 24,000 followers. Nice. Yun, dami na nun. Yan. Dami na nun. Riva, siguro better objective, page like, and engagement. Dalawang yon. Instead na magla-live ka, magbo-boost ka or mag-ads ka during live. Kapag page like tapos engagement, nagagather ka muna ng engagement dun sa mga ads mo. So sa Facebook kasi once you engage dun sa isang page tapos nag-live yung page owner na yun, nanonotify ka. As long as nag-engage ka. Pwede ring like, pero mababa ang chance kasi pag like lang. So kailangan engage yung mga tao. Example, yung 24,000 followers mo naman, hindi naman yan lahat nag-engage, di ba? Likers lang yan. So kailangan mapa-engage mo sila, mapa-like, mapa-comment, mapa-share dun sa mga post mo. Kaya nga iba yung strategy, di ba? Share, viral strategy. Napapa-share, napapa-comment, napapa-engage. Kahit na hindi naman talaga connected sa business yung post. Para nag-entertain strategy ang tawag doon. So, nag-entertain sila like, pwede mong i-check yung page ni Angkas. So, sa page ni Angkas, ang ginagawa nila is ganon. Nagpapa-entertain sila, nagpapa-engage sila para pag merong update sa Angkas, so ganito, madali nang makikita ng mga viewers niya. So, yun yung pwede mong gawin. Okay? Alright, so next. Jocelyn, hindi ko na mabasa kung saan yun. Possible na tabunan na yun. Pwede mo i-comment dito kung ano yung questions mo. Go ahead. Sasagutin natin yan ngayon para masolve. Ayan. Okay. By the way, before tayo mag-proceed dun sa mga next question na sasagutin natin, is anyone here masasabi na or gumagamit na ng AI at least 10 minutes minimum, okay? Or 10 to 30 minutes minimum a day using AI. Ayan. Meron ba ditong gumagamit ng AI? I believe marami. Pero 1 minute mo lang ba siya ginagamit? Or you invest time to learn and use AI sa ginagawa mo? Sa majority po, to be honest, lahat ng mga katanungan, 90% accuracy or 95% is kaya ng sagutin ng AI ngayon. Ganun na siya katalino. So, syempre kumuha tayo ng confirmation sa mga fina-follow natin, sa mga coaches, but still, AI is sobrang powerful na pagdating sa mga complex na mga tasks and decision. Kanina nag-shoot ako ng video and then yung video ko is pinag-usap ko yung dalawang AI, then nag-create sila ng strategy about dun sa business na na-come up nila. And yeah, possible. Pero ako, I use AI pa rin. AI to human. Pwede kasing AI to AI. Medyo magulo lang sila minsan. Pero kung AI to human ang gagamit sa AI, mas powerful yun. Okay? Hindi AI to human to AI. Okay? Baligtad na. Part na yan ng buhay ko. Ayan. Share mo naman kung ano yung mga platform na ginagamit mo, Jeff. Chat mo dyan sa chat. Ayan. Sige, sagutin. Jocelyn, ito yung katanungan mo. What is the best campaign and targeting? Best campaign and targeting. First question, Jocelyn, ano ba yung business mo? Ano yung binebenta mo? So once klaro sa'yo, klaro sa akin kung ano yung binebenta mo, doon kita mabibigyan ng best campaign objective. Kasi kung nagbebenta ka sa online store mo, may website ka, best campaign objective is sales. Di ba?
Pero kung wala kang website, tapos, anyway, para sa akin, sales campaign yung pinaka-best objective. Pero may time na kakailanganin mong gumamit ng engagement campaign, no? To gather audience, to attract yung mga right people. Kaya nga engagement. From engagement to conversion. So, hindi ko masasabi na always sales campaign ang nagwo-work. Nakadepende sa business model na meron ka. But for me, sales campaign ang nagwo-work sa akin. Okay? So, marami kasi yan eh. Sa ads manager, meron niyang tinatawag na multiple objective. Wait lang, nalobat na itong lapis ko. Charge ko lang. So, iba't iba yung objective sa Facebook ads. You can use engagement, page likes, then awareness, and sales campaign. Sales campaign yun yung conversion. Gumagamit ng website, pixel, or pwede rin namang send message kahit sales campaign ka. Kung ang goal mo is magbenta, use sales campaign. But kung ang goal mo muna is to attract right people on audience at hindi pa kaagad magbenta, engagement ad ang gamitin mo. Engagement campaign. And for the targeting, maraming way para sa targeting. So, siguro download mo na lang yung ebook ko. Free yun. Free yung ebook ko. Saan ba yung domain na yun? Yung website? jgregory.com. At ito. Try ko i-comment kung makayang i-comment to sa chat. Hopefully. Yeah. This one. Na-comment ko yung jgregory.com targeting.cheat. So, yung ano na to, yung guide na to, free lang to, walang bayad, of course. Yan. So, dito ko na-share yung best targeting options na pwede mong subukan at pwedeng gawin. So, 3 targeting options ang na-share ko dito. Number 1 is broad targeting. Number 2 is flex targeting. Number 3 is precise targeting. So, iba't ibang level ng targeting sa Facebook. So, itry mo lahat yon. Start for low budget. Yung mga targeting na yon nasa document naman. Ebook po yon, free PDF ebook. Ipapadala ko yun sa email nyo once you download. So, free lang yan, walang bayad. Enter your name and email to access yung free ebook. Okay? So, yun. Ano yun? Sulit yun. Sa mga hindi pa nakapag-download ng ebook na to, you can download it for free dyan sa website. Alright, so, next. Sagutin natin. Yan, sagutin natin yung katanungan. Ayan, sabi ni Jeff, ChatGPT, Reflit, Notion, GHL. Ayan, GHL for website, of course, funnel. Daily ginagamit ni Frimo. Ronald, ChatGPT pa rin, best AI na recommended. ChatGPT pa rin ba? Kung sa video, hindi. Mahal. Medyo costly. Si ChatGPT. Pagdating sa video AI generation. But pagdating sa research, copywriting, coding, ChatGPT. Pero kung gusto mo ng video generated na mga AI, use Gemini or yung Google Veo 3. So, yun yung recommended ko. Ayan. So, bigyan ko kayo ng example sa Google Veo, no? Meron akong Google Veo dito eh. Gemini. So, ganito ko siya ginagamit. Pakita ko ha. So, ulitin ko, ChatGPT, best for copywriting. Okay? Best for copywriting. Best for coding. Ayan, sa mga nagko-code dito, mga programmer. Best for research. Ayan. And image. Ayan, nakalimutan ko, image generation. Ayan. So, yun yung ganun kaganda si ChatGPT. By the way, ChatGPT 5 na. Ayan, makikita nyo dito. Kung titingnan nyo dito. Ayun o. ChatGPT. Dati kasi nalilito ko talaga kung ano yung gagamitin ko. Merong 4, merong 3, merong mini. Diba? Ang daming version. Pero si ChatGPT, ginawa na lang nilang centralized or super version. ChatGPT 5. Pero I believe meron pang additional dito, no? Pero at least hindi siya nakakalito. Thinking saka flagship model. So, saan best ang ChatGPT? Yun. Copywriting. Ayan. Then,
coding, and so on. Kapag video naman, use Gemini. Google Gemini. Ayan, Google Gemini. Yan. So, ngayon, paano ko gagamitin? Ngayon kasi, paano ko gagamitin si ChatGPT papunta sa Gemini? So, ako, hindi ko ginagamit si Gemini para sa pag-create ng prompt. So, sa ChatGPT kasi ang kala ng iba, kailangan mo lang maghintay ng prompt. So, mamaya kapag nandito pa kayo, stay tuned, meron akong ibibigay ng mga prompt idea sa inyo. Ibigay ko ba yun? Kasi ang dami nun eh. Ilan ba yun? 2,700 prompts. sa ano ko yun, sa community ko yun, paid yun by the way. Pero if you stay until the end, sabihin ko sa'yo. Alright. So, sa ChatGPT, ang ginagawa ko dito, nag-aas ako ng request. Pero, instead of parang ma-confuse ako kung ano yung gagawin ko, hindi ako masyadong nakapokus sa masyadong kailangan detail or prompt engineering na tinatawag. Medyo malalim na word na yon. So, mas gusto ko yung context. Laging may context yung instructions ko na re-request. Instead of prompt, focusing on the context. Ano ba yung gusto mong ipagawa? Lagi dapat merong context. Kumbaga, hindi lang siya instructions. Instructions, but focus on context. Okay? So, tawag nga din is context engineering. So, ako ay sasabihin ko dito, hey chat, I want you to make a Veo 3, sabihin natin, Google Veo 3 prompt. Okay? Context. Lalagyan ko yung context. Context. Pwede mo tagulogin. Example, context. Context is ito. Filipino OFW. Okay. In Dubai. Working in a restaurant near Burj Khalifa. Okay? Then, improve the prompt. Let's see. Ayan. Ito yung refine. So, may context na siya. So, Filipino OFW in Dubai working in a restaurant near Burj Khalifa. So, ito yung prompt. So, saan to gagamitin? Ayan. Saan to gagamitin? Ikakopy mo siya. Okay, ikakopy mo siya. 4K quality, no? Then, pupunta ka sa Google Gemini. Ako, pupunta ako sa Google Gemini. Then, ipipaste ko ngayon dito. Bago ko i-paste yun, I'm using a Veo 3 kasi gusto ko ipagawa yung video. Sige, okay. You can add photo, pero generic na lang. A Filipino OFW in Dubai, a busy restaurant near Burj Khalifa. So, ito may context na siya. Early evening, golden hour, warm ambient light from the city, blending with restaurant. Ganda. Clean, white, siya pala siya, no? Nice. So, ngayon, isisend ko ngayon to sa Google Gemini. And si Google Gemini is magge-generate ng 8 seconds video about dun sa ni-request ko sa ChatGPT. So, hindi mo na kailangan mag-research o maghanap pa ng best prompt sa online. You can use ChatGPT to create your own prompt. Maganda dun, own prompt mo na siya. Own instructions. Own context. So, hindi siya kaparehas ng mga nakikita mo lang online. Diba? So, yun yung kailangan yung matutunan. Use AI to, diba, to create instructions, context, own prompt, para mas maging powerful siya. Ganun yung ginagawa ko. Yan. So, medyo matagal yan. Hindi naman naabutin niya ng 1 hour. Pero usually, mga ano lang yan, 1 to 2 minutes. Ayan. So, is anyone here, bago ko ipakita yung ma-generate na image, is anyone here gustong matuto paano i-maximize yung AI sa business nila? Meron ka bang katanungan? Paano gagamitin yung AI? Can you please, pwede mo i-chat dyan sa comment section. Pag-usapan natin.
Yan. Yan. Go ahead. Oy, okay, eto na, pakita ko. Bilis lang. Balik tayo. So, eto na siya. Kabayan naman. Mukhang kabayan. Tapos, ito yung Burj Khalifa. Yan, sa mga familiar. Then, let's play it. Okay. Enjoy your meal, sir. Okay, meron bang audio? Meron siyang audio pero i-try kong yung audio, ipakita ko. Sige, play natin. Enjoy your meal, sir. Enjoy your meal, sir. Di ba? So ngayon, pwede mo pang palitan yan, yung context, example, iba yung sasabihin niya, yung voice over, pwede nyo papalit yun. So, ayun, additional lang yun, instruction sa AI. Pero, ganun, ito, yung pag gusto mo ng video, yung mga nakikita mo sa online, sa mga reels, sa mga posts, sa YouTube, Google Veo ang ginagamit nila doon, majority. And may mga other tool pa like Kling AI, kung familiar kayo doon, medyo advanced yun but paid siya. Kung free lang ang gagamitin mo sa Kling AI, may mga limitation. So, kung familiar kayo sa sino ba yon? Si Nas Daily. Okay, Nas Daily. Okay, tingnan mo yung mga content niya. This is the moment Singapore was born. 700 years ago, a prince was caught in a storm. His ship broke near a tiny island and saw something strange. A lion. Di ba? So, si Nas Daily, sikat yan na content creator, no? Worldwide. Pero, bakit siya nag-all-in ngayon sa AI? All-in siya sa AI ngayon. Kung titingnan nyo, lahat ng mga content niya ngayon and mga videos is ginagamitin na niya ng AI. But still, yung voice over, not sure kung totally siya yon, pero possible AI din yon. And pag tiningnan nyo yung mga posts niya, gamit yung AI, is sobrang daming views. Kasi nga may context. 'Di ba? Hindi naman siya yung totally AI lang at wala kang matututunan. May value pa rin. Kahit na AI yung ginamit para sa content na yon, but still, na-lead yung content with value. Yun naman yung pinaka-importante doon. Kahit AI siya, but still, pinakamahalaga is dapat nakapag-add ka ng value. Nakapag-inspire, educate. Alright? So, yeah, Nas Daily, sobrang solid. Okay, so pag-usapan natin. Sabi ni Primo, galing daw. Yan. Google Veo 3. Try mo yon. Ayan. Okay, so let's see kung ano yung update sa ChatGPT. Okay. List of on ChatGPT 5. Yan, you can ask. Okay. Ang dami. Pero dito hindi mo magagamit kasi siya ng lahat Roll out, integrate. Wider, grabe nito. Grabe. Nakita nyo? Itong malupit sa AI. Dati, pag sa AI, text lang ang lumalabas. Pero napansin nyo ngayon, related news, at ikiklik ito let's say The Verge. Kapag kinilik ko to, mapupunta ako ngayon sa website. And alam nyo ba, ilang tao ang gumagamit ng AI every single week? Every single week, ang AI user worldwide na gumagamit is around 700. Kung di ako nagkakamali, sabi ni Sam Altman, is around 700 million users worldwide log in sa AI. And darating yung time na mas marami nang nagla-log in sa AI, ChatGPT, versus Google, or equal na sila.
So, kaya hindi pumapayag si Google. May Gemini siya. Pero, ganun. Ang laki ng ang laki ng potential ng AI platform ng ChatGPT. Kasi, soon, possible, kapag naglaging ka sa AI, meron nang makikita ka dyan ng mga banner, meron ng mga ads, di ba? So, right now, wala pa tayong nakikitang mga banner and ads, pero meron ng mga website recommendations. Tawag dito sa website is website recommendations. But still, parang ads na rin to. Ads na rin yan. Hindi lang nila sinasabi na sponsored. Related news. Di ba? Paano kapag, let's say, UChat, online business in the Philippines. List. Ang spelling? Okay na to? Let's say, kapag nag-search ka sa ChatGPT, hindi lang list ang lalabas. Lalabas na rin yung website mismo or yung business mo. Soon, mangyayari yon. Like sa example, lalabas dito, Lazada, Shopee, yan. May link na. Ngayon kasi hindi pa clickable eh. Pero soon, possible yan. Dropshipping, affiliate marketing is number 3. Nice. Freelancing, online coaching, content creation, di ba? So, yun kasi yung, ang dami guys, ang daming business na pwedeng simulan. Subscription-based business, membership, ito, meron ako nitong membership. Meron din akong software. Ito meron din akong digital product. Meron din akong services, content creation, online coaching, freelancing. Nag-freelancing ako way back 2016. Meron akong affiliate marketing, dropshipping, and e-commerce. But, out of 10, 2 lang yung wala ako dito sa business na to. And ganun kaganda yung business, yung online business. Diba? Ang daming, sobrang flexible. Ayan, yung ginagawa ko na tong live, this is part of my content creation. Okay? The way kung paano ko nagpo-produce ng content, I do it live, yung coaching, yung training, and then repurpose on different social media na meron ako to establish my brand. Okay? So, dapat ganun nyo din nakikita. Think kung paano kayo makakapag-create ng business na kung saan. Once ginawa mo yung bagay na to, lahat ng business mo is pwedeng mag-benefit. Alright? I hope na-gets nyo yun. Richard, thanks for watching. Ayan. So, yun yung mga Ngayon, gano'n ka-powerful yung AI? So, sa mga beginner at first time lang gagamit ng AI, ganito siya ka-powerful. Let's say, business. So, gusto ko yung number 3. Okay. I want the number 3. Please provide a detailed action steps to start. Okay. I am a beginner. So, sabihin, no business. No business experience. Okay. Tagalog na siya magsalita kasi syempre alam na niya yung tone of voice ko. So dito, affiliate marketing step by step para sa isang beginner na walang business experience. So ito yung context, walang business experience. Pwede mo kasi sabihin na with business experience. Think this is a beginner roadmap sa affiliate marketing dito sa Pilipinas. Step 1, piliin ang tamang niche. Yung niche is ano yung papasukin mo ng mga industry. Ayan. Mag-focus sa isang market na may mataas na demand, gaya mong intindihin. Okay, health, travel, gadget, finance, beauty. Alam niyo ba sa health and travel, ito marami dito. Sa mga, yung Clock website is, may affiliate din yon via coupon code naman. But still, affiliate marketing yon. Maraming mga travel vlogger sa YouTube na nag-travel, iba't ibang bansa, and then, use my coupon code para sa discount. So, ano yon? Automatic, meron silang commission doon. Win-win, kasi, syempre, nagbibigay sila ng value and tip sa mga iba't ibang bansa. So, malaking bagay na na-help din sila talaga doon. Gumamit ng, ayan, mga platform para magbenta.
Ito, example, sa Clicknomics ay may health and wellness. Di ba? Involve Asia, merong gadget e-commerce product. Galing alam niyo yun Step 2, maghanap ng affiliate program. Filipino-friendly platform. Number 1, Clicknomics affiliate program. RevShare lifetime commissions. Involve Asia, Shopee, Lazada. Yeah, I tried Involve Asia pero hindi ko lang siya na-work out. But I have a friend na nung pandemic, they made 100 to 200,000 per month dito sa Involve Asia during the pandemic. Pero hindi ako yun JBSU Warrior Plus digital product. Mag-sign up and so on. Mag-set up ng selling platform. This one is, selling platform is social media. Website funnel, minsan provided na yon. Step 2, gumawa ng content para sa promotion. Goal is to educate, entertain habang ano ibig sabihin nito? Selling the product. Content example, TikTok shorts, Facebook posts, before and after stories, blog, product review. Diba? Nandito na yung detailed action steps na gagawin mo. Dati ang hirap, magpapanood ka pa, manunod ka pa ng 100 YouTube videos, search multiple times or gaabutin ka ng weeks, months, or year bago ka makapag-decide kung anong business ang gagawin mo. But using AI, sobrang detailed na niya. 'Di ba? Sa next na gagawin mo. Ayan. Step 6, track and improve. One product, one platform, consistent content. Per sale. Okay, ito pa. If you want, I can make you a 90-day affiliate marketing beginner plan. Sige. So, Sabihin natin, make a 90-day affiliate marketing beginner plan. Okay? So, ngayon, syempre, pipili ka ng business model. So, let's say, ito yung ito yung pipiliin ko, Clicknomics, which is I promote Clicknomics for Clicknomics. Let's see. 90-day meaning, in 90 days, kapag ginawa mo yung business mo, talagang hindi ko ginagaranti pero mataas yung chance na magkaroon ka ng per sale. Per sale, yun yung kailangan mong makuha sa una. Week 1, apply ka, syempre, kailangan mong mag-apply, join, choose niche, category, health, wellness, ano ba yung focus mo i-promote? Week 2, learn and build. Week 3, content launch. Post one content per day, story based, quick tip. Week 4, audience growth, activation. Week 6, consistent selling. Week 7, relationship building. Week 10 hanggang week 12. Repeat. Di ba? So, hindi ka agad FB ads. So, sobrang detailed. Ayan. I can also make you a printable 90-day action tracker. Sige nga. Okay, ba't nag-code na siya dito? Pero siguro lang to. Ginagawa niya. Kasi action tracker pwedeng Google Google Docs. Yan. You can literally tick boxes every day until you per sale. Nice. Tracker. Open natin. Download. Open ko siya. Opening. Ayan Ito na. I-check mo na lang. I-print mo tapos i-check mo. Example, day 7, apply, approve. Day 8 to 14, watch, training, research. Day 15, post one content per day. Okay yung tracker niya. So, galing. So, ganun na siya. Ganun ka-powerful yung AI, no? Hindi na excuse na hindi mo alam yung bagay. You can ask AI to learn yung skill na gusto mong matutunan. Alright? So, marami bang natututunan tonight? Marami bang mga bagong aha or idea na na-open sa atin? How to maximize AI? Number 2, ang affiliate marketing sa akin na sinagot ni ChatGPT, galing. Yan. Number 2 daw.
Yung iba, anong number? Anong ano? Okay. Kung meron kang existing business, you can ask to improve. Example, meron kang existing business, then meron kayong website, and ask AI how to improve the conversion. Okay, ask AI to improve yung brand presence mo kung may website ka. So, yeah, yun. Pwede mong gamitin si AI. Pwede siyang mag-critic, provide feedback. Kahit website, kaya niyang basahin. Kaya niyang i-scan in few seconds yung website na mga ibibigay mo. As long as naka-live, and lahat naman ng website, kung walang login password yan, at binigay mo kay AI, kaya niya yung malaman in i-scan. Alright? Yan. Ang dami pang pwedeng gawin sa AI. Usually AI, ginagamit ko din si AI for as a assistant. Example, may page ako and then si AI yung nagsasagot dun sa mga inquiries. And nililid niya pagdating dun sa conversions. Pero hindi siya talaga tunog AI. So may train siya na maging human. Okay? Kumbaga nagbi-build siya ng connection, relationship dun sa mga kachat niya sa page. Ganun ka-powerful yung AI ngayon. Mas better po ba may sariling landing page para pag-start na ako ng business? Ronald, depende sa business and sa ino-offer natin. Usually, yung landing page, magagamit mo to automate yung instead sa page sila pupunta sa landing page, 'di ba? Doon papanoorin yung video, then bibili sila ng ino-offer mo. So, malaking advantage kapag may landing page ka. But not necessary lahat ng business is kailangan ng landing page, no? Hindi naman lahat. Pero sasabi ko, malaki advantage kapag meron ka. Why not? Di ba? Why not? And speaking of landing page, you can ask AI to build a landing page for you. Di ba? Example, okay, dito na lang ba, I want you to make, okay, move on na lang tayo, new chat, para new document. So, ibang industry na. Example, nasa real estate ka. Okay, real estate. Okay? Lagyan na natin industry. I want you to make a simple, high converting, and minimalist, simple na, minimalist pa na, landing page for my brand. Okay? Personal brand. So, let's say ito yung instructions. So, ngayon, lagyan mo industry mo. Industry. Real estate. Okay? So, sino tong, na to? Sino tong, anong personal brand? Example, Juan de la Cruz. Ayan. De la Cruz. Okay? Real estate broker. Okay? Simple, high converting, and minimalist landing page for my personal brand. Lagyan mo yung goal, just context, goal. Get leads. And download my free resource. Okay, ano yung resource na yun? Ebook. How to invest in real estate. Ito, sample lang to ha. So, dito, make it simple. So, ngayon, anong platform ang gagamitin mo? You can decide kung anong platform. Kung ang ginagamit mo is PHP, HTML, o WordPress, you can use ChatGPT para bigyan kanya ng template or code para i-paste mo na lang yon. So, kailangan clear din yon. Example, ano yung platform na gamit mo? Platform
I use is WordPress, which is pinaka-popular. WordPress na lang. Okay, so let's see. Submit mo lang yan. Tapos, gagawa na siya. Tapos yung goal, inayos na yung context dito. How to invest in real estate in exchange for name and email. Page structure. Okay? Nakita nyo to? I can also make you a ready-to-import Elementor JSON template. So you can just upload it sa WordPress mo and edit text image. No need to design from scratch. Diba? Ready to import. It takes time kapag gagawin natin yun. Pero pwede mong utusan siya tapos nandun na. Let's say, before exporting to export before to export the ready to import Elementor JSON template, I want you to make a mock-up to see the actual website. So, thinking. Nag-iisip siya. So, based dun sa instructions, bago ka mag-create ng export template, gusto ko mock-up. Mock-up, ibig sabihin, parang website yun or a picture na nakikita yung website mo. Okay, let's see. Imagine, ganun ka-powerful yung web, mga ano ngayon. Yan. Mas better for me sa landing page, yun. So, dito medyo, I believe, nagde-design na siya eh. Tingnan natin. Dati, para makapag-create ka ng ganitong coding, you need at least 4 years. College degree para matutunan mo to. Hindi ko nga to natutunan lahat eh. Yung mga CSS, JavaScript, basic lang talaga yung nalaman ko before. So, yung mga HTML, ayun, mga basic. Pero, right now, no? Kaya na niyang mag-create. Ayan. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano yung mga ito. Ayan. Let's see. Pakita ko sa inyo. Ayan, nasa dulo na siya. Kasi all right reserved na eh. Ito, nakita ko na to. Ayan, dulo na to. So, you can copy or run code dito sa top. Let's see. Allow. And that's it. Nakita nyo guys? Meron ka ng website. Kung hindi, ito medyo hindi lang ayos, pero madali lang itong ayusin. So, meron ka na kagad landing page na kung saan nandito. So, ang goal ng landing page mo is How to Invest in Real Estate by Juan de la Cruz. Beginner-friendly guide for Filipino. Ayan. Nakita nyo to? This one is made by AI. Pero yung loob niya, syempre yung knowledge dun sa ebook, knowledge ko yun na natutunan over the past 8 to 10 years sa Facebook advertising. Pero pagdating sa design, image, even image, AI ang gumawa niyan, nag-design, AI nang design niyan. This one, AI din ang nagsulat niyan. Pero ako yung nag-build. Pinrovide lang ni AI yung mga isusulat ko. So, ito na siya. Diba? So, ngayon, dito, pwede kang mag-ask ko pa-export. Ayan. Ready. Ayan. Go. Ayan. So, kumbaga, export na niya. Pwede ko nang gamitin yung template na to. Then, sa editing, since yung WordPress and Elementor, drag and drop, i-adjust mo na lang yan. Drag and drop na lang din yung pag ano. Pero, pag in-import mo siya, nandun na rin yung mga text. Di ba? Kasi isasama na niya yung mga text. Di ba? Exporting template as Elementor JSON. Ito na ba yun? Okay, ginagawa pa niya. So, wait lang tayo. But anyway, marami pang pwedeng magawa. You can build up
You can build entire system in sales process using AI sa panahon natin ngayon. Alright, so, any questions? Pagdating sa AI, ayan, maximize AI, use AI, no? Gamitin nyo yung AI, and hindi kayo dapat yung gagamitin ni AI. kayo yung gagamit sa AI. Okay? So, yeah. For now, that's it. Thank you so much for tuning in dito sa ating live session on my community. I hope nakapag-add ako ng value, nakapagbigay ako sa iyo ng tips na pwede mong ma-apply sa ginagawa mo. Alright? So maraming salamat. Kung nakatulong ito, please like, subscribe kung sa YouTube mo ito mapapanood, and share this video for those people na needed ng mga napag-usapan natin. God bless everyone. Thank you so much and good night. Bye.